kwentuhan, tako. Usapan, pako. Kwentuhan, tako. Kwentuhan, tako. Kwentuhan, tako. Kwentuhan, tako. Kwentuhan, Pako. Kwentuhan, tako. Kwentuhan, Dako. kwentuhan, tako. Kasi tikol mo eh. Game na ba? Yun. Yan, naka-record na tayo. Ikaw na mag-intro, Jake. Game. Ikaw na pare, gusto ko yung intro mo. Na-miss ko yung intro mo eh. Ladies and gents, welcome sa pinakamagulo at pinaka-unpredictable na podcast sa Denmark. Ano? Pinakawalang kwenta. Podcast sa Yeah, and gusto lang namin i-welcome ang guest namin, si Paul. Yun, Paul. Welcome, Paul. Welcome. Malamang pagka na-upload na ni Jake to, no? Hindi na natin kailangan introduce dapat si Paul kasi pag in-upload yung isang video, siya yung kausap ko nun eh. So yeah, Yung isa, nandito kami ngayon. Hindi ko ma-download. Sabi ko nga syempre, ako na ako na magda-download. Ayoko ibigay email ko sa'yo. Hindi ko pinagtitiwalaan si Ryan. Baka gamitin yung email ko sa anong kabulastugan eh. Diba, Paul? Tapos, magugulat ka pre, magugulat ka pre, meron ka na account na OnlyFans. Alam mo yun, pagkakatiwala ko yung buhay ko sa kanya, pero yung email ko, hindi. Tol, Talagang... asa na ang faith in humanity? Yun ang sinasabi ko eh. Ay, nandun pa rin. Sa'yo lang wala. Ganyanan tayo ah. Kailangan mo siyang i-roast ngayon. I-roast. Ay, Onti lang yung alam ko sa kanya. Ganun din nangyari doon sa unang usapan eh. Yeah. Sa unang usapan, naglalaglagan. Hindi naman. Basically, tanungin mo ako, Jake, kung ano yung kinuwento niya sa'yo, kaya ko i-confirm. Kung totoo. Oo, kung totoo. Totoo ba yung nalaglag daw siya sa puna magkakakadjakol? Ting tanghaling daw. Ay, puta na, hindi ako kasama na nun. Ang kaya ko i-confirm, mayroong puno ng mangga sa harap ng bahay nila. Iyon, tumama sila doon. So, story ang nalaglag, hindi ko alam, pero ang alam ko, may puno sila ng mangga. Hinulaan ko lang. Tol, mali ka naman sa kwento. Ang kwento ron, nung nagtitikol ako doon sa may puno ng mangga, no, may dumaan. Tapos nagulat sila, pumapagaspas yung mga sanga. Nung tumingin sila sa taas, kumapit ako sa pinakamatabang branch para hindi nila makita. Sabi ko, kakao! Yun yung ginawa ko, pre. Ang bihira, man. Hindi kasi, no, yung, for reference, yung may mga kwento kami ni Jake, may mga kwento ko kay Jake, na hindi ko binabanggit kay Jake, na involved si Paul doon. Ayun nga yung may mga highlight din kami sa pad nun, natawa rin ako ng tawa nun. Tapos, hindi ko alam doon, ano kaya yung ginawa ng Paul doon? Hindi kasi ang lagi niyang binabanggit, pangalanan mo, tapos hindi ko binabanggit yung pangalan. Yung isang kwento ron, pre, naalala mo yung kwento ko sa'yo, yung natulog siya sa, yung, hindi nga jeep yun tama raw yun na open Tapos inabot yung kakanin, tapos tinapon. Siya ba yan? Siya yun, pre. Si Paul. Pre, ikaw pala yung pre, ah. Nice to meet you. Legendary pa itong itong guest natin si Paul, man. Bigyan kita context, Biko yung deliver. Ang tawag namin doon sa nag-deliver, si Biko Brian. Biko. Kasi, tuwing hapon, pag nabenta niya na lahat ng bigo niya, pumupunta sa court, nakikipaglaro sa amin. So, tawag namin sa kanya, Bigo Brian. Parang kabaliktaran din ng Kobe, no? Oo, yun nga yun. Yun yung ron. Dahil Bigo yung tinda niya, mahilig siya mag-basketball, sa si Bigo Brian.
Tapos, siya rin yung ano para yung kwento, yung dun sa kwento na ano, yung, ano ba yung isang kwento ko na ano? Yung ano yung sa aso pare. Naalala mo yun? Hindi ko matandaan kung yung sumuka, yung sabi ko siya sumuka tapos pinakain sa aso. Pamangkin niya para si Cholo. Oh my God. So basically, nag-inom kami sa Timog. Yung nakwento ko kanina na barkada na schoolmate ko. So, isang area lang kami. Parang, ito yung street nila Ryan, dito yung kila Norman. So, nag-inom kami sa Timog. Basag yung pamangking ko. Bumaba kami kila Norman para lumakad kami pauwi. May doghouse sila Norman doon. Nandun yung aso. Pagbaba ng pamangking ko, diretso siya doon sa doghouse. Sumuka siya. Ayan nga, may pasalubong ako sa'yo. Yung sabi niya sa aso, ayan nga, may pasalubong ako sa'yo. Ang bait, naisip niya pa yun, no? Pero matindi yan, pare. Ang galing nun. Hindi kasi si Cholo, yung pamangkin ni Paul. Ano yan, pare? Parang 10 yata si Cholo noong una kong na-meet. Tapos ako mga 13 yata ako nun. 13 or 12. Noong una kong na-meet niya si Cholo. Ano na talaga siya, pre? Paano ba sabihin? Pilyo na talaga nung bata. Meron niya nun, no? Hindi ko alam kung kwento niya siya ito, Paul, no? Nalala mo yung ano, hindi ko matandaan kung anong pangalan nitong lalaki. Ito yung construction boy. Na maliit na lalaki. Na matanda. Tapos payat. Karding. Hindi ko matandaan kung ano. Mala pag nakita tayo ni Cholo, matatandaan pa ni Cholo yun. Nasa taas siya ng ano. Nasa taas siya ng alate. Hindi ko matandaan kung alateris yun o ano. O mangga din. Nasa taas siya. Tapos sinatawag niya ako. Sabi lang, naalala mo yung ano yung sila Reyes? Yung lugar nila Beleng. Oh. Nandun siya nun. Tapos tinatawag niya ako. Nasa taas siya. Di umakit din ako. No? Sabi niya, tingnan mo yung bintana. Nakita mo siya, nakalimutan ko ano pangalan. Pangit na construction boy itong matandang lalaki na maliit. Ito mo, may kinaantot. Sabi ni Cholo. What the fuck? Sabi ni Cholo, alam mo, kanina na sinubo yung titi. Lit ng titi pa. Parang natatandaan ko yan. Yung parang medyo kuba siya di ba? Na maliit. Oo, medyo kubang, na construction boy. Yung parang may ganun. Parang alalay siya ng lahat. Ang ginawa, pre, kumuha ng pokpok yung tropa niya para makascore siya for the first time. Sabi sa akin ni Cholo. Doon nakita nung Cholo. Nasa taas siya, kinikwento siya akin yung blow by blow event. Kasi nung napanood ko, nababanatan na sila eh. Kinikwento siya akin ni Cholo. Kanina tol, no? Binaba yung short. Sabi niya ganun, lit ng titi o ganyan. Sabi niya. Yung tawag niya pa sa akin, pare. Okay. Sige. Yung tawag niya pa sa akin kasi nasa taas siya ng puno. Sabi niya sa akin, yung sumusut-sut. Tumingin ako sa taas, no? Tapos sabi niya sa akin, inagad niya ako. Gusto kong yayain. Di umakit ako, no? Pag-akit ko siya, tingnan mo yung bintana. Sabi sa akin. Nakita ko parang nagbabanatan sila. Kanina tol, binaba yung pantalon. Late ng teeth. Shoutout sa kanya kung sino man siya. Parang sa tapat nila Loy yun eh. Oo, parang nangyari. Medyo dito. Yeah. Anong kailangan nating mahanapin sa Facebook? Baka buhay pa yun. Pili ko patay na siguro, bro. Talagang matanda na yun. Yeah, oo. Yeah, kasi 10, ilan yun? 15 pa lang kayo? 13? Yeah. Pero si Paul, si Cholo kasi, dahil bata kami, lahat ng kalokohan namin, puro pambata. Nung nakasama na namin si Paul, ayun na parang medyo hazy na yung memory namin tungkol sa mga event dahil lagi kami lasing, men. Totoo. Ayun ba yung teka lang Paul, magaling ba si Ryan sa basketball?
Hindi, tol. Ayoko sa kakampi. Pinaka. Ayaw ko dyan. Usually, tol, sa basketball pang... Hindi nga kami nagkasama sa basketball na liga. Laro lang kayo. Nung pang matanda na yung lalaroan ko. Oo. Tapos siya sa mga bata. Tapos sa pambata sila. Nung nag-connect kami, college na ako, naglalaro ako ng varsity. Bawal ako maglaro ng liga. So, naglalaro kami, tatlu-tatluhan lang, ganun. Pero yung nakasama na... Yung lagi mo lang pinapashoot. Yan, lagi mo lang pinapashoot si Ryan. Sige, pashootin mo na yan. Oo, ibigay mo lang na ganyan. Sige. Kasi ganito pre, si Paul, hindi siya maliit na lalaki. Parang 6'2", 6'3". So, paano ba siya? Pag mabilis kang tumakbo, may iwanan mo siya. Pero pag nag-aantay siya sa ilalim, good luck ka. 6'2". Mahaba pa yung braso niya. Kahit anong Michael Jordan effect ang gawin mo. Ang style lagi. Anong posisyon ni Paul? Anong posisyon mo, Paul? Actually, nilaroan ko lahat eh. Lahat? Pero kasi, nung prime mo, nung college mo. 4'5". 4'5"? Pero maliit kasi yung team namin, kaya 6'2" ako. Kaya ikaw na yung forward center, 4'5" ka na. Pero center to power forward, parang ganun. Tapos, ganun yung height namin, pare-pareho. Small ball, so kahit 4'5" ka, tumitira ka, tres. Parang NBA. Ngayon sa NBA, lahat to tumitira ng tres. Kailangan i-draw mo yung depensa mo sa labas, di ba? So, talagang, tanggalin mo yung mga big man doon. Nakakamiss nga mag-basketball. Walang nag-basketball dito masyado. Meron naman, pre. Ayaw mo lang. Yeah, pero iba pa rin talaga pag yung yung mga handball. Handball. Tana, pare, pag championship ng football, pare, parang lumalaban si Manny Pacquiao, walang krimen sa Copenhagen. Wala naman yatang krimen dyan madalas bang may krimen sa Copen? Yung mga nambubulsa ng chewing gum sa 7-Eleven. Walang nangyayari gano'ng incident. Hindi ka sa Amerika, no? Sa Amerika talagang kuha ka lang eh. Libre lahat ngayon sa Amerika eh. Pawasakin mo lang yung tindahan eh. And nakita niyo yun? Grabe, man. Ano kasi ngayon, pre? Ano ba tawag doon? Yung mob mentality nila ron masyadong rampant eh. Grabe, man. Yep. Yung kumbaga pinopoise nila pare kunyari na meron kaming magrarally kami tungkol kay si George Floyd. Yung afterwards looting. May kaya yung pre, no? Meron kaya yung schedule. Okay, 2 o'clock, mag-meet tayo lahat. 3 o'clock, simula na rally. 4 o'clock, looting. Kano kaya schedule? Tag-inang yun. Sino kaya organizer nun? Mayroong isang mag-organize dyan eh. May isa talaga dyan na mag-send ng email or message. Time na to, meet up tayo sa ganito. Huwag kayo magpahalata Putang ina, 1,000 tao nakamask lahat. Magmi-meet up sa isang lugar. Babasagin lang nila lahat. Kawawa yung mga Chinese yan, nakikita ko mga Asian din. Hindi mag-work yan dito sa Pilipinas. Alam mo bakit? Bakit? Pag may nag-organize ng ganyan, ang unang tanong, may pakain ba yan? Oo nga, no? May pa-biscuit man lang ba yan? Kung goal mo, looting, hindi mo po pwedeng i-explain yan sa typical na Pinoy na mob. Ang unang tatanong sa Pinoy na mob, may pagkain ba yan? Nangyari yan, pare, muntikan. Naalala mo yung EDSA 3, yung natanggal si Erap? Yeah. Tapos, ano yan, pre?
muntikan nilang malut nun yung, hindi ko matandaan kung Espanya ba yun o nasa Ermita sila. Yung 7-Eleven pare wasak Tsaka yung Jollibee nila ron. Tapos yung mga police sobrang taranta, pinagbabaril na sila namin on the spot. Di ba nangyari din yun sa Tacloban ba yun? Yung nung nagkabagyo naman. Ay, hindi, oo. Ano Yung yun? bagyo. Yeah. Yung hinanda, talagang understandable yun. Walang mag-organize doon. Yeah, wala Desperate talagang. yung tao. Wala Desperate. Wala talaga Nandun So, yung yun. lolo ko nun Grabe. Yun, Hindi Parang ko given masisisi yung mga tao ron. Yeah. Yung kumbaga justifiable. Gagawin ko din. Natural reaction yun. Ngayon, pangina, maski ako rin Asa yung tangin Jollibee? Buksan yung Jollibee! Oo. Tangina, loot lahat yan, man. Hindi, feeling ko isipin mo, kung may ganong klaseng natural disaster, ultimo police pa rin na nasa lanta So anong gagawin nila? Ultimo militar, nasa lanta. Oo. Exactly. Tama. Yun nga yung problema ron. Yung first responder or yung rescuer, hindi makapag-respond, hindi makapag-rescue kasi sila biktima rin. Yeah. So, ang laki ng effort na kailangan nilang, alam mo yun, ibigay gawin, para ma-overcome yung raw emotions. Kasi yan nature mo na yun, tao ka na, walang ka rin Yeah. Paano ka tutulong? Sinong iunahin ko? Pamilya ko ba? Yung trabaho ko? Exactly. Di ba? Kaya, ang laking bilib ko sa mga tao. Hindi, totoo yan, pre. Kasi hindi ka kumbaga hindi ka yung nagpaawa gumawa ka ng paraan Yeah. Oo. Yeah. Feeling ko parang human nature natin na yung self-preservation na sinasabi. Na kumbaga, yun yung nakakatakot, no? You don't have a choice, man. Talagang lahat. Yun ang nakakatakot, pre, no? Kakainin mo lahat, man. Pag gutom ang tao. Yun nga yung nakakatakot, pre. Kumbaga parang parang hindi mo ma-predict kung yung kumbaga yung society natin sa Pilipinas, parang malapit na tayo ron Kumbaga konting tulak na lang Tapos boto pa tayo ng boto ng mga ng mga ano ba tawag nun? Keeper of the Taliano Golds. Kung si Manny Pacquiao kasi ang nanalo, solve na sana yung problema natin. Bakit pa yan si Pacquiao kung nanalo si Eddie Hill? Yeah. Puta. Yan, pare. Babayaran ng utang ng Pilipinas. May aircon na sana ng buong Pilipinas. Papa-aircon na niya na yung buong pre, babayaran daw yung utang ng Pilipinas. Ang utang pa natin parang nasa 6 billion, parang ganon. Gano ka siya? Ba't pa siya ganun kayaman? Hindi. Si Eddie Hill. Malupit doon. Sinakyan lang ng sinakyan yung sinasabi niya. Kasi, in the middle of the campaign, parang napatunayan nila, tangina, naputulan si Gago ng kuryente. Ano ba siya, pre? Parang businessman o scammer o ano ba talagang niya? May lang. Kasi alam ko lahat pwede tumakbo di ba? Ng presidente. Ang requirement lang Oo. Marunong ka dami. Kailangan marunong ka lang magbasa at sumulat. Yeah. Oo, tsaka Pilipino ka, di ba? Sa natural. Hindi requirement, di ba? Oo, natandaan ko yun, mga nakapila sa labas. hindi requirement ako ang salba sa mga problema nyo. Lolo, uwi ka na. Magpahinga ka na, lo. Hindi si Eddie Hill ang bata ko sana nung nanalo si Bongbong Ang bata ko para si zombie ba? Si ba to? Si half zombie half rasta. Half zombie, half rasta. Meron kumandidato para half zombie, half rasta. Ay, pahala niya. Yung may tattoo sa mukha. Ay, ito yung motor ko, umaapoy. May pakpak, umaapoy.
Ang galing yun. Tangina, lahat pwedeng tumakbo. Ano, the Punisher? Hindi, Pero, tol, may tattoo siya sa mukha eh. Tapos ano eh. Pag sinabihan mo siya pare, what you gonna, Rastaman pare, si Rastaman. Rastaman vibration. Oh, sabi Rastaman! Sir, what you gonna do, sir? What you gonna do? With the big butt. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do with the... Pre, 2019 siya tumakbo. Senador. 29 na yan? Oo. Senador. Sino? Si Rastaman. Si Rastaman. Hindi na si Rastaman, pare. Hindi ko kilala si Rastaman. Sabi, what you gonna do, sir? What you gonna do? Hill, eh. Pero si Eddie Hill lumaki. Nakilala siya, no? Pero talagang... Lumabas sa pelikula yun, eh. Kasi may karakter siya, pero talaga siyang pur lang talaga siya. May tattoo nga siya sa mukha. Ayan, si ano. Hindi mo alam si Rastaman, pare. Rest in peace, Rastaman. Pag tinanong mo, pre, what you gonna do? Sabi niya, what you gonna do with the big butt? Gaya na yan, pre. What you gonna do, sir? What you gonna do? What you gonna do with the big butt? Yan. Nakita ko ngayon. Ang ina mga Pilipino. Matindi yan, pare. Matindi talaga tayo mga Pilipino kahit saan kalako. Yun talaga. Alam ko, gas-gas na tong sinasabi kong to. Talaga mga Pilipino talaga. Puro kalokohan. Pero talagang, puro talaga kalokohan. And then, hindi mo rin kasi pwede preng seryosohin yung yung buhay mo. Pag sineryoso mo, pre, puta ka na, marami magpapatayin sa kalsada. Temano. Hindi, kasi technically, sumusunod naman sila sa batas eh. Yun yung minimum requirement eh. Na-hit mo yung minimum, puta ka na pwede ka. Totoo yan. Ano, pero, isipin mo, kasi last time, pinag-usapan namin yung, Pilipino pamahiin. Kumbaga, hindi ba kayo nagtataka kung bakit yung mentality natin, hindi mo malaman kung saan natin napulot. Napulot ba natin out of dahil naging under tayo ng colonialism, tapos yung kumbaga yung pumunta sa atin ng mga foreignero, sila yung mga kupal of the kupals kung tawagin, na namana lang natin. Kasi feeling ko naman may duwende sa mga punso. Yeah, feeling ko naman pa duwende sa native yun, pre. Native belief yun. Tingin ko. Native belief yun. Huh? Yung pare, yung ano ba tawag doon? Yung pag may tumawid na pusa sa harap mo, bumalik ka. Hindi pare yung ang ibig sabihin pare, yung certain mentality, yung crab mentality, yung hindi ko mga maintindihan pare nung lumabas ang social media. Hindi na pamahiin yun, pre. Hindi na pamahiin yung crab mentality. Ano na yun? Human nature yun. Paano ba sinabi ko? Paano ko ba sinabi? Yung pagkasabi ko kanina, pinag-usapan natin tungkol sa pamain. Ngayon, nag-segue ako sa bagong kwento na yung mentality natin as a Pilipino, as a society itself. Yung kumbaga, tricky yung brain niya ni Ryan eh. Ang daming, gumagano kasi yung brain niya. Gumagano. Ang daming kuryente. parang hindi makapag-organize eh. Kaya pinakamagulong podcast nga eh. Tayo na Paul, minsan ang tawag dito, nagpapod kami, first time namin, first few episodes. Yeah. Talagang 1 oras bago kami makapag-start. yung setup, yung setup, yung ano. Hindi, pero ngayon naman pare, 10 minutes nakapag-setup na ako. Kasi kahapon mo pa sinet-up. Hindi ko na tinanggal eh. Ang ginawa ko lang pare, nag-yosi ako. Tapos pag upo ko, setup na. Hindi, pero sige, pag-usapan natin pare yung kasi last time pinag-usapan natin yung tungkol sa pamahiin eh. Pag-usapan natin iba't ibang pamahiin sa Pilipinas, pre. Napagkwentuhan namin ni Jake yung tungkol dun sa pag-umiihi ka sa nuno sa punso, no? Ano pang alam mo? Alam mo pare na pamahiin? Si Paul, kung anong...
Lalaki yung bayag mo. Then, napag-usapan nga rin namin yan. Sabi ko, siguro kaya ang mga Aprikano, pre, malalaki edits nila. Kasi, panay ang ihi nila sa punso. Alam mo, pre, pag nakatira na. Pre, betlog, sa Pilipinas, betlog yung lalaki. Sa betlog ba yung lalaki? Oo, sa Pilipinas. Baka sa Africa, Edits yun na malaki. yung edits yung lalaki. Kaya, ganun, baka mali yung balitang dumating sa atin dito. Lilinawin lang po namin. Kung manunuman kayo, hindi po edits ang lalaki sa inyo, kundi yung bayag nyo. Nalaman lang natin kay Kuya Paul. Pero baka nasa Africa. Kung nasa Africa ka, yung edits yung lalaki. Yung nga pinagkwentuhan na siya. Hindi kaya malalaki edit sa Aprikano kasi hindi sila naniniwala ron. Tapos nakatira sila sa safari. Tapos lalabas ka ng hat mo, iihi ka, maghanap ka lang ng punso. Tapos pagbalik mo ng bahay, 9 inches na yung titi mo. Depre, sa panahon ngayon, ang tawag dyan, kailangan iminamanifest mo. Ayun, manifest. Pare, So, yung tinatapon mo sa universe para balikan ka. Pag iihi ka sa punso, lalaki yung titi ko. Tatapon mo sa universe, pre, no? Hindi naman naniniwala ka, betlog mo yung lalaki. Hindi yung lalaki. Hindi, napagkwentuhan namin yan, pre. Yung meron din na balita yung binitbit niya sa skateboard yung betlog niya. Ang kwento parang nanuno o nabarang, tas ano pala siya, pare, case ng elephant chassis. Yeah. Hindi dapat pati pa niya lumaki. Sa betlog siya na nakagat eh. Sa betlog siya nagkaroon, pre. Oh, shit. Usually, sa paa eh. Di ba? Leg yung kasi hita. yung mga naaabot eh. Siguro walang brief, hindi nakalaba. O kaya yung brief may butas. Sakto nasa duyan yata siya. Pumasok yung lamok. Pinood trip yung betlog niya. Pero Tangin na lumaki kasi laki ng betlog ng kasi laki ng betlog ng elephant. Hanggang ano na. Parang kasi naka-skateboard na eh. Nakalagay sa isipin mo naglalakad kang gano'n. Nasa skateboard, pre. Nasa skateboard. Hindi, pre, yung betlog niya, inuupuan niya na nga yung parang yung, alam mo yung nabibili yung couch. Beanbag. Beanbag. Yung may sinasabi mo, pre. Oo, ganun. Beanbag. Ganun siya, pre. Panoorin. Teka nga lang, ha. Tignan ko nga lang, ha. Sige, dapat yan, ini-endorse yan sa IKEA. The natural beanbag. Nung napanood ko yan, pre, bago-bago pa niya nun si Jessica So. Tapos, alam ko parang lumampas sa tuhod niya yung itlog niya. So nga, binihila niya ng skateboard niya. Oo, lumampas talaga sa kasi ewan ko, skateboard o ano. Tapos ang suot niya, pare, pero ang suot niya, pare, yung malaking pantalon na yung puruntong. Ano ba, puruntong ang tawag doon, di ba? Yung parang hip-hopper. Shorts. Parang ganun, pre, pero blaw-law. Oh my God, eh. Habang sinesearch ni Jake, no? Ano sa palagay mo, pare, ang kung bakit hindi namamayagpag ang pelikulang Pilipino internationally? Yung panahon ngayon, kasi nung 1980s, ang daming pelikula na na pumasok sa international. 1970s, 1980s, di ba? Kasi nung araw, pre, ang namamayagpag na pelikula internationally, yun yung mga bastusan. Hindi naman. Meron yung mga papaya ko, balatan mo. Hindi ganyan, 90s na yan. Hindi tala, pare, yung Boatman, isa yan sa international penetration na di ba? Yung Boatman, yung Scorpio Nights. Scorpio Nights. Yun yung critically acclaimed kasi art. Sa Pilipinas, it was frowned upon kasi bastos.
Ito naman ang Pinoy. Hipokrito pare, no? 100 million, wala nag-iiyot. No. Imagine mo pare yung mga kumikritics niya na, ang bastos, bakit ganun, nakahubad, bakit may penetration, tapos yung, pag nauso yung camera na ganito, nakita mo nagjaja ko lang, bastos. Hindi ko gusto. So ngayon, hindi siya nagiging critically acclaimed or sumisigat internationally. Kasi ngayon, ang pelikulang ginagawa ng Pinoy, mga kabit-kabit. Totoo yan. Yung tungkol sa, o kaya love story na walang kwenta-kwenta, paulit-ulit. Other woman, ganun yung, ngayon, yun yung binibili yun kasi yung binibili ng Pinoy. Ang Pinoy po tayo na chismoso eh. Yun nga lang yan. Nawala yata. Tapos mga nawala ng audio si Jake. Nakamute ka yata. Hindi, minute niya lang yung sarili niya. Pero sige, tuloy mo lang. Hello. Ang daming tumatawag. Talagang parang ako ngayon so busy. Ang daming tumatawag sa akin. Okay. Leave me alone! Naalala ko niya na naging international acclaim yung Himala ni yung screenwrite ni Ricky Lee. Noong unang panahon, hindi ko siya pinapansin. Pero nung napanood ko siya, siya parang ano ba tawag doon? Yung parang socio-commentary yung dating ng pelikula, pare. Diyan siya pinakamagandang pelikula to? Himala, pare. Sikat na sikat yan, pre. Himala? Malamang alam mo yun. Walang Himala. Himala. Tayo ang gumagawa ng Himala. Hindi mo alam yung parang si Nora Honor? Yeah. Nora Honor. Alam ko yun. Yeah. Nora Honor. Isa sa Teka, segue lang ako dahil pinag-uusapan natin si Nora Honor. Ano ba? Ano sa Tagalog yung salitang guide? Guide? Oh, guide. Patnubay? Hindi, gago. Guide ka mo eh. Di ba patnubay? Yun yung guide, diba? Hindi nga. Ano? Nora Honor. Natawa ako ron, tol. Nora Honor. Kasi may D. Yeah. Yeah. Sorry. Nora Honor. Okay. 中央大后，发完法国，中央大后，滚中央大后， Kwentuhan Dako. Kwentuhan Dako. Kwentuhan. 法国，滚中央大后，中央 Dako. 滚中央大后。